So, good morning po mga kabakard. What's up po? Nakaraos na po tayo sa isang kalamidad, isang bagyo na napakatindi mga kabakard. So, dito sa lugar namin, talagang sobra. So, signal number 2 din kasi dito kahapon mga kabakard. At pakikita ko ngayon sa inyo yung pinsalang ginawa ni Christine. So, yan babalik rin na natin yung camera natin. So ito yung yung recording natin mga kabakayard. So walang laman, naisilong ko sila lahat mga kabakayard dahil sobra yung ulan, sobrang dami ng buhos ng ulan, kaya ang worry ko talaga baka mababad po talaga. Yung isa nga natin dito, yung ating future broodcock na ayan, yung gold, yung Kelso Gold, talagang unang sinecure ko na kasi kahapon parang hindi na halos makatayo, pero hindi naman siya basang-basa, nga lang talagang yung niya, yung binti niya lamig na siguro. So sinama ko muna yung mga yung mga lalaki, yung mga naka-cord natin, pinagsasama ko doon sa ibang inahin para may mapaglagyan sila para ma-secure natin. So yung bubong talaga natin mga kabakerd ang pininsala po ni Bagyong Christine. So yung ibang bakod okay naman, natayo ko naman yung iba na suportahan ko, dadagdagan ko na lang ng yero dun. Tapos tignan nyo mga kabakerd, itong lugar na to kahapon talagang wasak din yung bubong nito. Buti na nga lang nung umaga nalagyan ko, tapos na ko po, may kayakas na bumagsak dito, pinatong ko sa kanya, so nagsilbing pabigat mga kabakerd. Kaya yung ating bantay, si Stappy, medyo na secured dito. Tapos yung syempre mga nakakulong natin. Tapos tong mga sisiw natin na late off season pa, na secured din natin. Eto mga kabakard, yung ating gagastusan na naman mga kabakard. Tignan nyo. Tignan yung itsura ng ating pruweda. So yung mga hinahanda natin ditong iba, buti yung iba, yung ilan nakakulong, yung ibang hinahanda ko dito, so nabasa. So canceled fight sa doon sa mga ating, yung mga may imbita sa atin. So cancel fight muna tayo. Yan. Mag-aayos tayo dito mga kabakard, magre-renovate tayo ng ruweda. Nabasag yung ilaw natin. Yun, nabasag yung ilaw mga kabakard. Yung dalawa na secure ko, dito lang naman. So ayan. Yan mga kabakard mga bubong na lang ang sira dito Yan So mag-start muna tayo ng cleaning mga kabakard. Magwawalis muna tayo bago. Magko-cord muna tayo ng mga wires natin bago tayo magwalis. Eto naman mga kabakard yung ating off season, so hindi po sila natinag. So salamat po dahil hindi po sila napano. Yung bubong po nila na kahit ganun lang po kaliit, na-secure po natin na hindi po siya matanggal. Ay, thank you Lord. Kaya salamat po, at hindi po talaga tayo nagkaroon ng casualties dito mga kabackyard. So kita nyo naman kung paano sila kumain. Kahit bumabagyo yan, talagang napakatatakaw po niyan. Hindi po talaga sila hindi po sila pwedeng mapasting dahil talagang gutom na gutom po talaga sila mga kabackyard. So ayan mga kabackyard tingnan yan, ang lalaki na po niyan, mga 3 months lang po yan mga kabakard ang lalaki na po. So okay po yung area na to. Pag maulan, rin po to, nagpuputik, pero tignan nyo naman po, basta na wala na po ang ulan, ayos na po ulit, wala na pong kaputik-putik. So ito mga kabakard, yung kabila hindi ko yan tinitrim kasi nga gagawin ko po dyan lalagyan ko na lang po ng mga inahin po yan mga kabakard. So para mangyayari natin dyan flock mating. Bubong po yan, paitlugan na lang po, flock mating na lang po mangyayari dyan sa area yan mga kabakard yan. So hindi ko na gagawin mga pen na na breeding pen. So flock mating na lang dyan mga kabakard. So yan
para malagyan din natin, ma-secured po natin yung mga inahin natin dyan mga kabakerd. Yun, ito po yung update dito sa kabila mga kabakerd, oh. Pero magubat na kayo mga kabakerd. Titrim rin natin ng konti para ano. Pero pag nagkamarok yan mga kabakerd, talagang yan mawawala rin yan mga kabakerd. 2 hours later. Yun mga kabakerd, naayos na namin po itong ruweda natin. So medyo medyo dumilim po. Kaya kailangan po natin, ayan po. Ito niyo po. Medyo dumilim, nabasag pa yung isang ilaw natin. So kailangan natin magdagdag kahit mga 3 ilaw pa. Para maganda na po talaga yung ating ruweda. Sana po itong nagawa namin tumagal naman po. Kahit yung bagang makasabay lang po sa mga bagyuhang ganon, yung sa hangin. Ito po, nilagyan na po rin namin yan ng mga salanga. Tapos inipit na po namin ng kawayan ni Daddy yung pinakataas po. So ayan mga kabakerd, oh. Sana ito medyo ang tag dito, tumagal-tagal na. So ito yung ating ruweda, medyo mabasa-basa. At least nadaligan yung ruweda natin mga kabakerd. Yan. Tapos hindi pa tayo tapos dito sa sa ranging natin, hindi pa tayo tapos magwalis. Medyo mainit na. Mamaya na ulit hapon tayo magwawalis. Yan mga kabakerd, naka-cord na po ulit yung mga warriors natin. So salamat po at hindi po tayo nagkaroon ng casualties. Yun mga kabakerd. At continuous lang yung breeding natin. So never lose hope. Ganyan talaga buhay breeders talaga. Yung mga kabakerd. And there you go mga kabakerd. Yun, nalampasan na po ulit natin yung isang kalamidad, yung isang bagyong dumaan po dito sa ating dito sa Pilipinas po. So sa lahat ng kapwa ko breeders, wag tayo mawala ng pag-asa, laban lang dahil malaki na yung puhunan natin mga kabakerd. So dire-diretso lang, ganun talaga ang buhay breeders. May mga nakakaharap ng mga gantong sitwasyon, kalamidad. So talagang laban lang tayo. Nandito na tayo Yan mga kabakerd. At least wala pong naging casualties po ulit. So doon po sa mga tropa natin dyan na breeders din po. So talagang ganyan talaga ang buhay. At ganyan talaga ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yun mga kabakerd, kita-kits po ulit sa next episode. Sa next episode ng ating One Backyard. At ang laging sinasabi ng inyong kabakerd, always be happy lang sa pagmamanok. Kahit may gantong kalamidad, harap lang, laban lang. Bye mga kabakerd! See you on my next vlog and have a nice day!